Sa lahat po na makapanood sa ating video, ito po ay ipinapasa lang po sa atin ngayon. Booking na po daw ang mga trader. Sabi po ng nagpaabot sa atin. Gusto lang po nila, no, na itanong sa ating kaibigan kung totoo man po ito na mayroon pong hudas o banakon na nag-trader kay Tatay Digong. Grabe. Hindi ako makapaniwala, kasama ni Tatay si Bungo, di ba? Si Panilo. Sa lahat po na makapanood sa ibang mga nagpapaabot ng ganyan, walang walang magpadalos-dalos na maniwala agad sa mga ipinapakalat po ng vlogger sa social media, kasi po sila po ay naghahanap din po ng mga kita at saka views. Kaya nandito tayo, itanong po natin. Maraming salamat sir and ma'am sa inyong ipinatanong po sa aming kaibigan tungkol po sa sinabi po ninyo na meron kayo napanood na banakon o nag-trader kay Tatay Digong, no? Yung warrant of arrest ay hindi po daw talaga legal at saka fake daw. Yun po ang sinabi po ng nag-chat sa atin. Kaibigan, magandang gabi po. Arlinyo, salamat. Kanina wala ka dito. Kanina nag-usap kami ni Tatay. Asa si Tatay na naman? Ay bumalik na doon sa punso. Sige po, ikaw na lang yung tatanungin ko tungkol po ito sa grabe naman itong paninira. Alam po ninyo kaibigan, meron naman po tayo nakuha balita ngayon tungkol po sa hudas sa pamilya ni Duterte. Oh, totoo po ba ito na si Bungo at si Panilo ay nag-trader po daw kay Tatay Digong? Sa tanan daw makapanood sa ato ito po yung titingnan muna ni kaibigan kung totoo man po ito. Pero ang nakita ni kaibigan dito guys, no, alam po ninyo malapit na po yung eleksyon. Baka po gumawa na naman po yung mga kalaban para po ay manira, para din po ay humihina mula nang si Bungo ay sa survey ay taas po ang kanyang survey, no? Kaibigan, ano po ba talaga ito? Totoo po ba ito? Kasi marami nagsasabi may nag-trader kay Tatay Digong. Pinapangalanan pa nila si Panilo at si Bungo. Totoo po ba ito? Sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, no, hindi po natin hindi tayo pwede na magtiwala agad sa kahit pamalapit po sa atin. Pero may pero, dahil po sinasabi ng ating kaibigan ay yung mga tao na napapaabot at nagpapakalat po ng ganyan na mga istorya para lang po sila ay kumita din, no? Ito po yung advice ni kaibigan ngayon, no, na at saka titingnan pa nila kung totoo man po ito, pero wala po daw silang nakita na ganyan, kaibigan. Oo nga, hindi yan mananalo si Bungo kung wala si Tatay Digong. Yun po, hindi po siguro niya magagawa guys, kaya maghintay po tayo guys kasi wala po talagang update ang ating kaibigan dito. Kasi po ang tinitingnan lang po nila dito mga anggulo, sa kaguluhan lang po ni Tatay Digong at saka yung mga taong kumakalaban sa kanya. Kaibigan, pwede po ba ninyong tingnan yung maigi? Oo, napakasakit po ito kasi po marami nagsasabi kaya pala nag-aaway po ang mga anak ni Tatay Digong at saka doon sa kay Bungo. Oo, yun po ang tanong nila. Marami nagsasabi yung warrant of arrest ay hindi po daw talaga yun maganda. At saka nag-trader po daw talaga si Bungo at si Panilo. Hindi ako makapaniwala. Ito po yung nakuha natin ng mga balita ngayon sa ating mga kaibigan na nagpapatanong sa atin. Ano po ba ang advice po ninyo ngayon sa mga tao na makapanood sa iba? Kasi malapit na po yung halalan eh. Oo nga, mula nang tumaas po yung survey ni Bungo, mula nang ito ay sumama at nag-tulong, nag-alalay kaya Duterte, kaya lumakas po ang survey niya. Kaya ngayon mayroon po napapabalita na si Bungo at si Panilo ay nag-trader banakon daw, King Cobra. Grabe naman to. Sa
sa tanan, no, sa lahat ng makapanood sa atin, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Huwag po kayong maniwala kaagad dahil po ay alam naman po ninyo yung mga tao, lalo na malapit na po ang mga halaang pagboto, yung mga halalan po natin ngayong no, ito po ay paninira, no. Hindi lang po tayo pwede na magpadalos-dalos sa ating paniniwala sa mga nagpapakalat po ng mga video. Kaya ngayon, ito po ang advice ni kaibigan ngayon. Nakita ng ating kaibigan yung tulong ni Bongo ngayon, guys, no. Meron po talagang seryoso po talaga yung tulong din po niya. Hindi lang po tayo, no, agad-agad na maniwala po sa mga istorya, kasi po maraming mga istorya na pwede pong dagdagan. Kaya kaibigan, no, dapat po talaga, no, mag-ingat kayo sa mga ipinapaabot ng mga vlogger po sa social media, ha? Kasi mahirap po, lalo na po yung mga kumakalaban sa kabila, sa mga Duterte. Oo, kasi ito po ang tandaan po ninyo, ito ang sabi ng ating kaibigan. Totoo po yan. Mag-ingat kayo. Huwag kayong maniwala kaagad. Kasi po, maraming mga demonyo ngayon na pwede po gusto mag-away ba, no? Magpapaaway sa mga kapwa na mga kasamahan po nila, ng mga politiko, para po ay masiraan yung isa, para sila ay magkakalaban na. No? Kaya dapat din po na hindi po tayo agad-agad, no, magtitiwala po sa mga kasama natin, kasi po alam po ninyo, ang ahas ay totoo po yan. Mayroon pong ahas po talaga, kahit pa kadalasan mga kamag-anak natin, di ba? Yun po ang totoo. Kaya dapat ngayon, kung ano man po ang naipaabot po ng mga nagpaabot nito sa social media, yung nagtanong sa atin, maraming salamat, dahil po ay malaking tiwala po nyo pala sa amin. Basta ito ang sabihin ni kaibigan. Oo, huwag kayo agad na makinig sa mga paninira ngayon. Lalo na ay malapit na po ang halalan natin para po ay manira, at para po yung mga tao sumusuporta sa kanila ay mawalan po ng gana sa pagboto sa kanila. Kaya dapat maging wais tayo, kasi maraming mga demonyo dito sa mundo. Yung iba, handa nga po maktay ng tao para lang po sila ang manalo. Kaya dapat po ngayon, kung sino man po yung nagpapaabot po ng ganyan, no, huwag po kayong maniwala agad. At saka yung sinasabi ng ating kaibigan yun, titingnan po nila. Bukas abangan po inyo, kasi po uwi si kaibigan ngayon sa kanila para po ay titingnan. Kaibigan? Oo. Meron man pong pag hindi nakaintindihan po si Bongo at saka yung mga anak ni Tatay Digong, pero yung suporta ni Bongo po kay Tatay nandyan po. Pero hindi lang maganda po talaga ang samahan nila Bongo at saka yung anak po ni Tatay Digong, kasi po alam niyo po, hindi maganda po yung lumalabas sa bibig na si Basti, no, na yung sinasabi po niya na wala daw utang na loob din. Kaya dapat tayo mag-ingat ngayon. Marami po mga jablo para po ay manira. Pero ito lang po tandaan nyo, guys, huwag po kayong gumawa po ng mga hindi maganda sa batas, Sundin po natin, respetuhin po natin ang ating presidente ngayon, kahit po ay may pagkakamali dahil lang po sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Salamat kaibigan sa impormasyon, Huwag po kayong basta-basta daw magtiwala, guys. Alam niyo po, grabe po ang sakripisyo ni Tatay Digong kay Bongo, tapos ganyan pa. Bukas malalaman po yung katotohanan, kasi po titinan ni kaibigan.